Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong Manitou Mark Core 29er Fork. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so meron na naman tayong bagong fork guys. Wala akong malalagay na Shopee link o link ng Facebook kasi ayoko maglagay ng mga link sa Facebook. Pero hanapin nyo na lang to. Yan, si Phoenix Wright o si OB. Madaming tindahan sina Phoenix Wright. Actually, dyan ako kumukuha kapag may kulang ako dito sa shop o pag may emergency akong pyesa na kukunin. Ito si OB. Yan yung pangalan niya. OB Buy. So, search nyo lang silang dalawa, si Phoenix Wright o si OB. Iisa lang yan sila. Yan, same lang din. Ito yung tanky, oh. Eh, kaso, wala pa sila yung kulay na gusto ko, itong purple. Yan, so legit seller yung mga yan. Alam ko, pwede din sila mag-ship sa probinsya. So, yun. PM nyo lang. Ano lang, huwag nyo lang baratin kasi hindi kayo makakabarat. Hindi kayo makakatawad dyan. Yun na yun. Fixed price yan silang lahat. So, yun. Balik tayo sa fork. Naku, hindi na naman natin ito matitesting guys. Umuulan, ang lakas. So, ingat lang kayo sa mga nagra-ride dyan o mga bike to work na uulanin. Be sure na punasan ng bisikleta kapag nakapag-parking na kayo para hindi manuyot yung tubig ulan at mga lawang yung mga kadena nyo o yung mga bakal na pyesa. Hindi natin ito matitesting pero i-review na lang natin na parang first impression. Di ba? Alright. Ang kulit lang ng fork na to, yung steerer tube niya, anodized blue. Konting flavor lang, di ba? Konting bling lang para sa bisikleta. May konting flavor lang yung aesthetics. Yung arco niya, o yung arch, reverse arch. Yan. Pero hindi gaanong OA. Sa ibang fork kasi masyadong OA na nakaganon, di ba? Kwadrado. Ito, para sa akin, maganda yung pagkaka-arco niya. Hindi ganun ka-OA, hindi ganun masyadong nakaputrod na ganyan, di ba? High quality machining, wala akong nakikitang mga imperfection. Siyempre, what do you expect from Manitou? Siyempre, maganda talaga yung quality niyan. Tapos, siyempre, yung materials nito ay aluminum. Yung decals niya, guys, sticker lang. Nandito yung lagayan ng hangin. Tapos, dito naman sa kabila, yung lockout niya. Ang tawag nila dito ay quick toggle. Quick toggle siya, siguro dahil pag pinihit mo siya ng konting ganyan, maglalak na siya. Tapos, konti lang yung travel niya eh. Yan lang. Di ba sa ibang fork, katulad nung sa tanke, kailangan mo pang iikot papunta dito sa kabila. Di ba? So, hindi siya quick. Ito, quick. Hindi, wow. Yan, ganun lang. Andito naman yung rebound adjuster niya. Yung adjuster niya, walang click. Ano lang, kumbaga parang friction lang na tansyahan. So, kung ikaw yung tipong rider na nagbabase sa click, dito sa Manitou, hindi mo magagawa. Medyo tatansyahin mo lang. So, kung mapapansin nyo guys, medyo payat yung fork na to. Okay. So, ang stanchion niya guys ay 30mm. 30mm aluminum yung stanchion. Ito naman yung mount ng caliper niya, post mount. Malinis din yung cable routing niya. Yan, nandito sa likod at papunta dito sa likod ng arko. Hindi magagasgasan itong stanchion. Nandito lang siya. So, itong Raceworks R7 ko na fork, medyo mabigat siya dahil mataba yung stanchion, 34mm. Mataba din yung legs niya. Tawag ko nga dyan, binti ni Chun-Li. Itong si Mark Core, sabi nila, lightweight daw. Eh, tignan natin kung gaano ka lightweight. Yan. So, ang bigat niya guys ay around 1,800 grams. So, 1.8 kilograms siya guys. So, yun lang naman. Quick impression lang. Eh, tara. Ikabit na natin sa bike. Tapos, kung tumila yung ulan, subukan nating i-testing. Okay, so yun. Natapos din guys. Hindi ko na pinakita kung paano siya ikabit para hindi na humaba yung video natin. Anyway, so ito na siya. Ganito yung itsura niya. Dito kay Intense. So,
Pero not bad naman. Sakto lang, kahit manipis yung stanchion niya, goods na rin. For XC, tapos pang light trails, pwede na. Pero syempre, hindi naman tayo nagtitrails. Kalsada lang tayo. Tomorrow. Okay, so tara guys, i-road test natin tong Mark IV. Yun, ay sus, Joseph. Ang sarap ng bounce niya guys. Ang lambot. Itong Mark IV nakaset ngayon sa 100 PSI dahil sa weight ko. Yung settings ng rebound niya, parehas malambot, parehas mabilis bumalik yung stanchion. Ang pinagkaiba lang, yung feel. So si open, yung dapat malambot, sobrang lambot talaga, springy. Alam mo, nakaupo ka sa malaking spring eh. Kasi yung pakiramdam niya. Dun sa pa-close, yung slow rebound, mas kontrolado mo yung bounce niya kasi medyo saggy siya ng konti. Nagsasag siya. Tapos yung pakiramdam niya, parang may sponge siya ilalim. Yung fast rebound, parang springy. Yung slow rebound, parang spongy, saggy. Tapos yung braking niya, sumusunod siya sa preno. Hindi katulad ng mga tangki, pipigayin mo po talaga ng todo yung preno para bumaon. Ito hindi. Yung habang minimodulate mo yung preno, nagmo-modulate din yung foot. O, di ba ang cool? So, itong Mark IV, parang ito ata yung Manitou M30 na fork. So, basically, parehas lang sila. Pinalitan lang ng model name. So, ginawa na nilang Mark IV. Hindi na M30. Ang makikita nyo lang ng M30, yung mga natitirang 26er na fork. Okay, so tara, subukan natin umahon sa EDSA. Tara, nandito tayo sa EDSA. Ahon pa rin. Ay. Karaos na. Mahaba yung ahon dito. Hindi naman matarik. Yan yung mga ganitong lubak. Yan. Yung mga rattle sa daan. Hindi mo mararamdaman dito sa port na to. Tapos kung naka-properly set pa yung hangin ng gulong mo, nako, mas lalong masarap. Swabe. Sarap. Hindi nga lang ganun katulin. Nakakatakot kasi wala na yung guardrail. Dito tayo. Off-road tayo. Wala na tayo sa main road. Sugar. Oh, honey, honey. Da, 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 da. You're my candy girl. Ito, dito tayo. Yan, ito na yung pinaka-trail natin. Ayan. Well, siyempre, wala naman tayo makukuha resulta. Flat din yung lupa eh. Mga may pupu pa nga ng pusa dyan. Oh, yan. Pero ano, ultimately, ang masasabi ko sa inyo guys, napakasulit nitong Mark IV. Solid na solid. Ibang iba. Anyway, so yun guys, ang road test natin dito kay
Manitou Mark IV 29er na 100mm. Kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay. So yun lang. Ayos. O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.